Ni. Politikong may malasakit sa Pilipinas, hindi tulad mo, asong tagagulo at tagatahol na nagkukunwaring pro-admin vloggers. Mag-ingat mo kayo sa mga nagkiklaim ng mga pro-admin vloggers pero kinokontra ang sinasabi ng sinusuportahan nila. Mapanganib po at nagkukunwari lang ang mga yan. Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. At maging dito kay sino tong ng Iglesia ni Cristo, si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Advance, rest in peace, Epipanyo, Bulol, Labrador. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Okay na sana yan, taas na ng respeto ko sa'yo eh. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Kiki ka rin ng ina mo, nakamukha mo. Pag sinakop tayo ng Iglesia ni Cristo tulad ng sinasabi ng asong ito, magpasakop na lang po tayo kesa sakupin pa tayo ng bansang China. Bakit ho? Una, simulat sa pool, wala namang napatunayan ang mga politikong Katoliko. Halos lahat sila magnanakaw. Ang mga politikong Katoliko po mismo ang dahilan kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas. Yan ang tunay na kulto ng mga magnanakaw. Tapos isisisi pa sa iglesia bakit daw naluklok sa pamahalaan ang mga magnanakaw. Mga dumbbell, wala namang pagpipilian ang iglesia dahil lahat karelihiyon nyo ang tumatakbo sa politika. Moral obligation ng simbahang Katolika na ayusin ang mindset na mga yan. Huwag nyo isisi sa iglesia ang pagiging korap ng mga politikong Katoliko. Okay, relax lang po tayo sa vlog na ito. Naimbag na aldaw yung amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan hindi po kasama sa pagbati natin ang mga Pilipinong Pro-People's Republic of China. Mga kabagis, meron na namang abnormal na lumabas sa social media. Pinagmumura ho ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Siya po ay si Epipanyo, Bulol, Labrador. Pangalan pa lang po, maaasar ka na. Kesyo daw ho, bakit pinagsalita si Marcoleta sa National Peace Rally ng Iglesia na hindi siya kasama? Binayaran daw ng mga Duterte ang Iglesia ng bilyon-bilyon para pumanig ito at pigilan ang impeachment ni BP Tambalustay. Delikado daw ang bansang Pilipinas pag nasakop ng mga Iglesia ni Cristo. Wala daw siyang pakialam at hindi daw matatakot si Epipanyo, Bulol, Labrador kahit ilang trilyon pa ang Iglesia ni Cristo. Ang laki-laki daw ng ulo ng Iglesia ni Cristo na kung ikukumpara sa dami sa mga Katoliko at Islam, ay mukha lang itong ingron. Nakakahiya daw ang Iglesia ni Cristo na kauri umano ng mga mababantot na kay OJC member na kulto. Yang video na yan ni Epipanyo, Bulol, Labrador ang bibigyan natin ngayon ng matinding punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon. Disclaimer lang po, hindi po ako tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo. Common sense lang po ang gagamitin natin dito na wala sa asong bulol na ito. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre ho, wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Dito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Ah, dumbbell to, ikaw ang may reaction video, tapos sasabihin mong reaction ko, birada mo, lumalakas ang hinala ko na may sapak ka. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong peace rally o national peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung national peace rally daw ng Iglesia ni Cristo ay walang pamumulitika. Oh, magpaliwanag ka lang huwag kang iiyak, relax ka lang. Hindi ka sasagutin ng iglesia pag na-high blood ka. Sila po ang nagsabi niya, walang halo ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Huwag daw po natin paniwalaan ang Iglesia ni Cristo. Siya daw ho ang paniwalaan natin. Isang YouTuber na uhaw sa subscribe. Like, share at comment. Sige, tuloy. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero hindi ka pa galit niyan Epipanyo, Bulol, Labrador. Kaninong atak dog ba to? Pasuyo po, pakitali. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan Ha? Ginaganta nga ang taong bayan. Oh, ba't may gaguhan na? Kala ko ba hindi ka galit sa Iglesia? Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Nako, hindi kami naniniwala sa iyo na may kaibigan kang ministro ng iglesia. Unang-una, alam namin na pangit ang ugali mo. Panigurado, pati ka mag-anak mo, ayaw sa'yo. Sa kilos mo pa lang at salita. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Bakit naman magagalit ang mga Iglesia ni Cristo sa'yo? May nakagat ka na bang kapatid nila? Kung may nakagat ka, lagot ka talaga. Kahit sino naman, magagalit sa'yo, lalo't halatang wala kang anti-rabies vaccine. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, itong si Eduardo Manalo. Ha? Nako, hindi lang basta-basta nagsasalita itong asong ito. Kilala din niya ang tagapamahala ng INC.
Huwag nyo masyadong i-train ang mga aso nyo, mga kabagis, lalo kung wala naman silang anti-rabies vaccine. Makaamukay dita nung makakagat data nga aso ng perong tapos pinalikda. Nagsimula nang umatake ang aso nyo. Be responsible pet owner naman po. Sana hindi ka patulan ng inaatake mo. Pag nagkataon, para kang aso na napilay habang buhay. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, itong si Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na, ikaw mismo na leader ng Iglesia ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi niyong National Peace Rally, Peace Rally para magkasundo. Pero hindi. Para magkasundo naman talaga. Nakita po nyo mga kabagis, yung galaw ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Yung message nila sa INC National Peace Rally. Di ba ho, ramdam na natin nakakapag-isip na sila ng maayos. Lalo na po itong si VP Tambalustay, nakarelisyon mismo nitong mga umaatake sa iglesia ngayon. Ew, mga kapatid nyo sa pananampalataya ng mga politiko, lalo na ang mga katoliko, halos lahat mga magnanakaw. Iyak! Tapos iglesia pa talaga ang pag-iinitan nyo mga dumbbell na gusto lang ng kapayapaan, di nyo pa magets. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo. Sino gusto mong magsalita? Ikaw na natuto ka lang mag-livestream, tingin mo sa sarili mo na napakagaling mo ng aso ka? Aso ka pa rin kahit ano ang gawin mo. Para bagang pinalalabas doon na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng mga congressman dyan sa kamara ang pinagsasalita ninyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamara na siyasatin, alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Nireview ko yung speech ni Marcoleta. Walang mali siya sa kanyang mga sinabi. Kanyang nilinaw lamang doon na kailangan natin ng kapayapaan. Bakit ho? Malaki ang chance na magkakagulo tayo. Nag-declare na po ang mga supporters ng dalawang panig na handa silang makipagpatayan para sa kanilang mga poon. Dagdag pa ni Marcoleta na dapat unahin ang mga malalalang problema ng bansa, lalo na ang kahirapan at seguridad. Kala nyo, biro-biro lang ang civil war. Baka pati aso na hindi nyo kinakain, kainin nyo. Uunahin ka namin, Epipanyo, Bulol Labrador pag nagkataon. Gagawin ka namin, dinakdakang aso. Ano pa ang sabi ni Marcoleta? Idaan sa tamang husgado ang pagproseso sa kaso ni VP Sara. Hindi naman niya sinabi na pabayaan na lang ang ginawang mali ni Tambalustay kung meron man. Yang Quadcom, hindi naman yan korte. Gusto lang ng mga yan magpasikat at malibre sa exposure para sa susunod na eleksyon. Hindi ho ako naniniwala na pro-BBM vloggers itong si Epipanyo, Bulol Labrador. Bakit po? Dahil isa siya sa self-proclaim na mga admin vloggers kuno na kinokontra mismo ang sinasabi ng kanilang sinusuportahan na Pangulo. Ano po ba ang sabi ni Pangulong Marcos about sa gumugulong na impeachment ni VP Tambalustay? Kanyang sinabi na ang impeachment ni VP Sara is unimportant at hindi makakatulong sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Hindi ata alam yan ng atakdog na ito. Ngayon, may tanong si Enrile na handa na ba ang Pilipinas para sa long-term effect ng INC kung susundin ang sinisigaw ng iglesia na wag i-impeach si VP Sara? Ano sagot ni PBBM sa pangalawang pagkakataon? Ganun pa rin ang labas. Ganun pa rin ang gustong mangyari ni PBBM. Open siya, pero wag madaliin. Bakit ho? Ang PBBM po at ang iglesia ay may nakikita yan na hindi nakikita ng normal na tumitingin. Delikado po tayo sa ngayon. Kailangan po muna nating magkaisa. Kasi po, pag pinilit nyo na i-impeach si VP Sara, malaki ang chance na magkagulo tayo. At ang bansang China ay tuwang-tuwa na nakaabang sa ating pagbagsak. Pagbagsak ng mga Pilipino, na mga Pilipino mismo ang may kagagawan pag nagkataon. At malaki ang chance na masakop ang buong West Philippine Sea, kung hindi man ang buong Pilipinas. Bakit pag-aaksayan pa ni PBBM si VP Tambalustay? Hindi na yan makakaporma. Bagsak na po yan sa survey. Pati pamilya nila sa Davao hindi na makahabol kay Carlo Nograles. Matalino talaga ang iglesia. May gabay. Ganon din si PBBM. Nasaan yan yung peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumuliti ka Nasaan yung peace rally? May nakita ka bang nagtulakan, nagbalyahan at binomba ng tubig? Di mo ba nakita na napakapayapa ng ginawang peace rally? Yun lang ang isa sa mga rally na walang nasaktan. Hindi ba pisyon? Nagimas ka nga papispisan, dumbbell. Ako lang, hindi ka uubra sa punto, laban sa punto. Kahit suntukan pa tayo. Nasaan yan yung peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumuliti ka Kung hindi pamumuliti ka, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marcoleta? Yan lang ano ko sa inyo. Wala ka nang pakialam doon kung sino ang pagsasalitain ng INC. Rally nila yon. Sarap yung pagsamahin ni Dado Clemente sa isang kwarto, tapos doon na lang kayo magbalitaktakang dalawa. Parehas kayong dalawang kamote. Isang abnormal at isang self-proclaim na atakdog ni Pangulong Marcos. Pero kinokontra mismo ang sinasabi ng sinusuportahan niya. Hoy YouTube, tanggalin mo na nga itong monetization nitong ni Epipanyo, Bulol Labrador. Nagkakalat na siya dahil sa perang binibigay mo. Dapat kasama sa requirements sa monetization policy sa YouTube is neurotest. Suggestion lang po. Yan lang ang masasabi ko. Buong Tera, Labrador, hindi mo alam
na mali ang kamera. Sira ulo, tarantado, bungtera, tirahin kita ngayon dyan, makita mo eh. Ang tapang naman ng labrador na asong to. Ito lang yung matapang na nakatakip ang muka. Mukha mo pa lang, puwet lang kaya mong tirahin. Huwag kami. Kung totoong matapang ka, tanggalin mo yung face mask mo. Nananawagan po ako. Kung kanino mang aso ito, nagkakalat na po siya sa social media. Inuulit ko po, be responsible pet owner naman po. Nakikisuyo ako, perwisyo na po siya. Okay lang sana kung tama ang pinagsasabi ng asong ito. Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka pa naman bobot, sira ulo, gago, di puta, walang iya, gago, demonyo. Halatang halata eh. Anong halatang halata? Dapat ba isaalang-alang ng iglesia ang mararamdaman ng isang aso? Ang linaw, napakapayapa ng naganap na rally. At ang sinasabi ni Marcoleta ay depende na lang kung paano mo tanggapin. At si PBBM panigurado, pumapalakpak pa yun sa ginawa ng iglesia dahil ang INC ay naiintindihan siya. Tapos ikaw na asong nakikisuporta lang kay PBBM, kokontrahin mo siya para kang tanga. Hindi ka naman tao, wag kang piling. Isa kang hayop. Hayop na marunong gumamit ng social media. Langya, kabisado mo pa mag-livestream ah. Naging demonyo, mga sira ulo, mga putang ina, yung peace rally na wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. O, National Peace Rally ang pinag-uusapan natin dito. Bakit napunta sa Mautog Rally? Walang pakialam ang INC sa Mautog Rally ni Digong at Dado Clemente. Wasit ka, mas gwapo at mas malakas pa ang karisma sa'yo ni Dado Clemente kahit PWD yun. Huwag kang piling. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Wow, napakalupit. Nagbayad ng bilyong-bilyon ang mga Duterte sa iglesia. Tapos magnanakaw lang sila ng confidential fund worth 125 million. Napakabobo mo talagang aso ka, Epipanyo, Bulol, Labrador. Mukhang di na gumagana mga nerve cells mo. Hindi ako naniniwalang pro-BBM to. Kasi ho, kinukontra niya mismo ang sinasabi ni PBBM. Sa tingin nyo mga kabagis, kaninong aso kaya tong nakawala na to? Letter A, Ferdinand Marcos Jr. Letter B, People's Republic of China. A at B lang po ang pagpipilian nyo para hindi po kayo mahirapan. Epipanyo, Bulol, Labrador. Hindi mangmang ang mga Pilipino. Isa sa matatalino ang mga Pilipino sa buong mundo. Galaw mo pa lang, basa na namin. Hindi ka totoong taga-suporta ni PBBM. Isa ka sa tagagulo sa Pilipinas. Ayoko na sana ng ng Iglesia ni Cristo eh. Na okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putang inang peace rally na yan. Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitika. Ay putang ina, politiko yung nagsalita dun eh. Politikong may malasakit sa Pilipinas, hindi tulad mo, asong tagagulo at tagatahol na nagkukunwaring pro-admin vloggers. Mag-ingat po kayo sa mga nagkiklaim ng mga pro-admin vloggers pero kinokontra ang sinasabi ng sinusuportahan nila. Mapanganib po at nagkukunwari lang ang mga yan. Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo, si Eduardo, isang magandang putang ina mukha. Advance, rest in peace, Epipanyo, Bulol, Labrador. Ha, Eduardo, manalo. Mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa'yo eh. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo. Puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Kiki ka rin ng ina mo, nakamukha mo. Anong pinag-usapan ninyo ni Marcoleta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Porket ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marcoleta? Ayan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitikang halo. Pero pinagsalita nyo sa entablado, yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Walang halong pamumulitika. Alam nyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Kawawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Pag sinakop tayo ng Iglesia ni Cristo tulad ng sinasabi ng asong ito, magpasakop na lang po tayo kesa sakupin pa tayo ng bansang China. Bakit ho? Una, simulat sa PUD, wala namang napatunayan ang mga politikong Katoliko. Halos lahat sila magnanakaw. Ang mga politikong Katoliko po mismo ang dahilan kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas. Yan ang tunay na kulto ng mga magnanakaw. Tapos isisisi pa sa iglesia bakit daw naluklok sa pamahalaan ang mga magnanakaw. Mga dumbbell, wala namang pagpipilian ang iglesia dahil lahat karelihiyon nyo ang tumatakbo sa politika. Moral obligation ng simbahang Katolika na ayusin ang mindset na mga yan. Huwag nyo isisi sa iglesia ang pagiging korap ng mga politikong Katoliko. Yan ang hirap dyan mga naman kong mga kababayan. Pero ganun pa man, pasensya na po kayo, pakishare ang aking live ngayon. Talino ng asong tuwa. Pagkatapos niyang bumira, akala niya nasa tama siya. Huwag kang mag-alala, hindi lang share ng video mo ang aabutin mo. Yun mga kabagis, ang intense nun Mahaba po ang video na to ni Epipanyo, Bulol, Labrador. Nasa around 40 minutes po.
Kinompres ko lang po or pinaiksi dahil paulit-ulit lang naman kasi ang sinasabi at pagmumura niya. Bilang Pilipino po, ano ho ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho, may pakialam ka. Dapat po, may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios!